As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. He informed the Hello everybody, we are the Group 5 at ang topic namin ngayon ay 1970s. So i-discuss natin ngayon about yung culture ng politika bago mag-declared si Marcos ng martial law. Bago mag-declared si Marcos ng martial law, ay meron tayong eleksyon. Pero nung nag-declare siya ng martial law, ay wala na tayong eleksyon. Meron din tayong mga senador at kongresista, pero nawala na lahat yun dahil ang pumalit ay Prime Minister at Administrative. From Republic of the Philippines to ang bagong lipunan. From life sentence to death penalty. Electric chair ang ginagamit dyan. Ang justice noon ay limited lang. Hindi lahat ay nakakamtan ng justice, lalo na sa mga bigla na lang nawawala o yung mga sinasalvage. From Republic Act to Presidential Decree, from human rights to limited human rights. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga trend. Bago maging presidente si Marcos at bago siya mag-declare ng martial law, ang tao ay malaya ano man ang uso na gusto niyang sundin at ano man ang trend na gusto niyang i-practice. But after ng martial law, ipinagbawal ni Marcos sa mga kalalakihan na magkaroon ng mahabang buhok kasi mukha daw itong rebelde. Kailangan daw ay maiksing buhok lamang o yung clean cut upang hindi mapagkamalang rebelde at hindi maparusahan at formal itong tignan. Sa mga kababaihan naman, ay bawal lang manamit ng sexy kasi daw umahalay sa paningin ng mga kalalakihan at para hindi naman daw sila mahalay o maghahasa, kailangan tuwing lalabas sila ng bahay ay conservative ang kanilang damit. Ngayon naman ay dumako tayo sa edukasyon. Mula sa mga paaralan na gawa sa atip at light materials, ay ginawa ni Marcos na mga gusali na gawa sa bato. At ginawa niya ito sa mga napakaraming probinsya sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila. At mula sa mababang paaralan, ay ginawa niyang mataas na paaralan ang mga paaralan dito sa Pilipinas. In-upgrade niya ang edukasyon at binigyan niya ng kalidad ang bawat edukasyon dito sa ating bansa. At ngayon naman ay dumako tayo sa infrastructure ng ating bansa. Noong unang panahon, bago pa man maging presidente si Marcos and before he declared martial law, ang means of transportation ng tao sa tubig ay gamit ang bangka, balsa o barko. Papauwian ng mga probinsya sa iba't ibang isla dito sa ating bansa. Ang ginawa ni Marcos para mas mapabilis ang biyahe ng bawat mamamayang Pilipino at mas mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa, pinadami niya ang tulay na nagdudugtong sa iba't ibang isla dito sa buong Pilipinas. At isa na nga sa pinakamahaba at pinakamalaki na tulay na nagawa niya ay ang Maharlika Bridge na nagdudugtong sa Luzon, Visayas at Mindanao. At isa din sa pinakamagandang nagawang tulay ni Marcos ay ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa isla ng Samar at Leyte. At sa mga nasabing tulay na ito ay pwedeng dumaan ng mga sasakyang panlupa. At sa buong 21 years sa panunungkulan ni former President Marcos ay nakagawa siya ng 12 na mega bridge. At magpasa hanggang ngayon ay nagagamit pa ang mga tulay na ito at mamamana pa ito sa susunod na henerasyon. At ngayon naman ay dumako tayo sa health. Noong araw, bago pa man maging presidente si Marcos, ay mga tao ay nagpapagamot sa albularyo o manggagamot. O kaya naman gumagamit sila ng alternative medicine. Kasi kulang ang ospital sa kanila at mga gamot, malalayo o kaya naman
hindi naman moderno. Kaya ang ginawa ni Marcos ay gumawa siya ng maraming ospital at naglagay siya ng mga modern technology sa bawat hospital, mga makabagong teknolohiya para magamot ang mga tao. Nagkaroon din ng mga makabagong gamot na galing sa ibang bansa at nagkaroon ng mga exclusive hospital kagaya ng Philippine Lung Center at Philippine Heart Center. So, hindi lang Philippine General Hospital ang in-improve niya at pati na yung mga specific na ospital ay gumawa rin siya at puro makabagong teknolohiya ang ginamit niya. At sa maraming namang anak, ito ipinasok na niya sa bansa natin ang family planning, yung mga contraceptives. So, para makontrol yung populasyon ng tao at magkaroon ng option ng bawat tao dito sa mundo, ay nagbigay na siya ng family planning. At ngayon naman ay dumako tayo sa community. Nung bago maging presidente si Marcos, ay wala namang curfew. Anytime, pwede kang umuwi anytime mo gusto, kahit anong pa ng dahilan mo. Pero right after niya mag-declare ng martial law, nagkaroon ng curfew from 10 p.m. to 4 a.m. Sino man na mahuli ay nababagan siya at may mga multa silang binabayaran. At ang isa pa sa binagong culture ni Marcos nung martial law time ay yung mga stage play kagaya ng komedya at sinakulo na ginaganap sa mga plaza ng mga bawat barangay sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa halip, ang ginawa ni former President Marcos ay nagpagawa siya ng PICC kung saan pwede dito idaos yung mga cultured o yung mga traditional na stage play para lumakas din naman yung turismo ng bansa natin. Ayaw kasi ni Marcos yung pakalat-kalat kung saan-saan yung mga kultura natin. So, nagpagawa siya ng PICC at inilagay niya sa isang disenteng lugar para yung mga turista natin ay hindi na mahirapang manood pa ng mga stage play sa iba't ibang barangay. Nung time ni Marcos, marami pang lugar sa Pilipinas, kagaya ng mga probinsya, ang gumagamit ng lampara o sulo kasi wala naman sila pang kuryente ng mga panahon na yan. So, ang ginawa ni Marcos ay nagtayo siya ng napakaraming nuclear power plant sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. So, ilan ba lahat ang nagawa ni Marcos na nuclear power plant? 20 lahat ang nagawa niya nuclear power plant sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya, karamihan sa mga probinsya talaga natin ngayon ay may kuryente na dahil sa effort ni Marcos. Nung time ni Marcos, bawal lang mag-rally. Ang mga rallyista nun ay hinuhuli, kinukulong, kahit anong klaseng dahilan pa ng rally na yan. At nasasaktan sila sa loob ng bilangguan. Bawal din mag-party. Kasi kapag daw may party, may pagpupulong against sa government. Naghihinala sila. Kaya kailangan may approval ng barangay yung mga party na mga ginagawa sa bawat community. Freedom. Noong time ni Marcos ay walang freedom of speech. Bawal ka magsalita against Marcos and his government. Bawal ka rin mang-question ano ba nangyayari sa paligid. Sasabihin lang sa'yo ay huwag ka na magtanong. Kasi kapag nagsalita ka against sa government o nang hindi magaganda kahit pabiro, ay pinaparusahan ito. Pinagko-community service o pinagbubunot ng mga naglalakihan talahib na damo sa bakanting lote. Mahigpit talaga noon. Kaya kailangan pag nagsalita ka, pabulong lang. Press freedom. Ang mga media man noon ay ipinasara ni Marcos right after niya mag-declare ng martial law. Lahat ng TV network, radyo,
dyaryo, mga kilalang TV network, kagaya ng ABS-CBN, GMA7, Manila Bulletin, lahat na pinasara niya. Kasi ang kinontrol ng government ang press. At kailangan may approval muna ni President Marcos bago i-release ang mga scoop nila. Kasi ayaw ni Marcos yung sinisiraan ng gobyerno. Gusto niya nakasuporta ang lahat ng mamamayang Pilipino sa gobyerno. Binago talaga ni Marcos ang kultura ng mga mamamahayag. Tinanggalan niya ito ng kalayaan ng maghayag at sabihin ang lahat ng totoo kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran o bansa. So, wala na talagang culture ng press freedom. Binago niya lahat. At dumako naman tayo sa larangan ng entertainment. Kung paano ba binago ni Marcos ang kultura ng entertainment. Unahin natin ang sa music. Bawal ang mga country song kagaya ng Bayan Ko o anumang kanta na meron patungkol sa ating bansa at sa mga lyrics nito ay hindi dapat tinutuligsa ang gobyerno. Ayaw ni Marcos ng ganyan. Talagang pinaparusahan niya. Kailangan pabor ka sa government. At ang ganun din naman sa mga movie. Bawal ang censored. Ayaw niya ng mga storya na tinutuligsa ang gobyerno. Kaya meron siyang censorship board na nag-a-approve na bago i-ere yung mga palabas sa telebisyon. Ang pinayagan lang ni Marcos noon ay ang comedy at ang variety show. At dumako naman tayo sa sektor ng agrikultura. Kung paano ba binago ni Marcos ang kultura ng agriculture. Kung dati-rati ay binabayo ang mga palay, mano-mano munang hina-harvest bago ito binabayo. Ang ginawa ni Marcos ay gumamit na rin siya ng makabagong makinarya para mas mabilis ang harvest ng palay at mas mabilis ang pagbebenta dito. Sa ganitong paraan ay mas madaling uunlad ang agriculture natin. At ngayon naman ay tunghayan natin ang kultura ng tren. Dati-dati ang traditional na tren ay binabaybay ang lupa at mula Manila papuntang Dagupan ang kanyang biyahe. Ang ginawa ni Marcos ay pinalitan niya ay gumawa siya ng modernong tren at inilagay niya ito sa itaas at ito ay ang LRT1. Dahil sa dumadami ngayon tao at kulang ang capacity ng tren, ginamit niya ang LRT1 para sa mas mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Yan lamang po. Maraming salamat.